Oh, kita nyo mga kababayan, kaya sabi ko sa inyo, mag-iiyakan talaga sila. Oo. Oh, ito yung sunod. Nako, mga kababayan, Diyos ko, mahirap talaga. Ha? Pinayagan na po, mga kababayan, ni Cheese Escudero na buksan at isabina itong tax, bank records at kanyang AMLAC record, no, ni Sara at ng kanyang asawang si Man Scarpio. So, dahil diyan, mga kababayan, umiiyak, mga kababayan, umiiyak po si Robin Padilla. Makikita mo talaga mga kababayan na kahit sunugin daw siya, mangangamoy Duterte pa rin siya. O, pakinggan natin ha, mga kababayan. Si Robin Padilla, mga kababayan, ay umiiyak, no, dahil ang sabi niya bakit daw bubuksan yung mga bank records, tax record at kung anik-anik pa. Ito, pakinggan niyo si Robin. Nilinaw ni Senator Robin Hood Padilla sa impeachment trial na nagsumiti siya ng counter affidavit sa... Ay, hindi yan mga kababayan na ito po. Umiiyak si Robin, mga kababayan, dahil sa tax ni Sara, no? Dahil bakit daw bubuksan yung tax? Ito. Saan ba 'yon? Saan na ba 'yon, mga kababayan? Umiiyak si Robin. Ito. IBS-CBN kasi to ha. O, hindi ko to iharap. Mahal na tagapamahal ng hukom, mga kababayan, pakinggan lang po natin yung boses ni Robin. Ha, ipakita ko sa inyo, ayan po ha, mula po yan sa ENC News or ABS-CBN. Yan po si Robin. Ang sabi ni Robin dito sa day 7 ng impeachment trial ni Sara, patungkol sa pagsabina at pinayagan ni Cheese Escuderong isabina, no, ang mga tax record, ang kanyang AMLAC at kanyang bank account. Si Robin po ay umiiyak. Ito po, pakinggan natin ha, ang testimonya or manifestation ni Robin. Di ko alam, irrelevant manifestation yata to ha. Cool po doon sa nangyaring ruling. Nais ko lang po sanang magmanifesto. The gentleman may proceed. Ginoong tagapangulo at mga kasama, matagal ko na pong isinusulong ang freedom of information dahil ito po ay bumagsak sa aking komite. Ito po ay tunay na kailangan natin sapagkat dito po talaga natin mapapatunayan yung sinasabi nating public trust. Pero meron din po kasing napakahalaga yung tinatawag na equal protection of the laws. Sang-ayon po sa Artikulo 3, Section 1 ng ating Konstitusyon, Bill of Rights, ang nagsasabing hindi dapat alisan ng buhay, kalayaan o ari-arian ng sinumang tao ng hindi kaparaanan ng batas. Ni pagkaitan ang sinumang tao ng pantay na pangangalaga ng batas. Ang mga pamantayang ginagamit natin ngayon ay dapat pareho ring ipinatutupad sa lahat ng impeachable officials. Ano man. Sabi niya, yun daw pamantayang ginagamit nila ngayon, yung pagsabina sa mga tax at bank account record ni Sara at ni Man Scarpio ay sana ipapataw din, no, sa lahat ng impeachable official. Di ba kaya ka nga na-impeach dahil dyan? Sino bang na-impeach mga kababayan na hindi binuksan? Si Erap na-impeach, kinalka lahat ng pera, ari-arian, kinuha ng PCGG. Si Corona, ganun din, na-impeach, kinalkal din yung bank account. So, pagdating kay Sara, sasabihin mo, kailangan ipataw sa lahat ng impeachable official. Mga kababayan, napakasimple lang naman yan. Wala pa naman ako nakitang na-impeach na hindi kinalkal ang bank account. Unang-una, kapag ipag-isipan kang impeach or i-impeach, unang tignan talaga dyan, bank account, Robin naman. Sige nga, Robin, magsabi ka nga, sino bang na-impeach dyan na opisyalis ng gobyerno or in-impeach, no? Or nireklamo sa impeachment or may complaint na impeachment na hindi kinalkal ang mga bank records at bank account? Wala pa naman siguro Sino po bang hindi kinalkalan? Lahat naman kinalkalan. Si Erap nga, makuha ba tong mansion niya dun sa Boracay? Yung mga bahay niya din sa may Taytay, no? Di ba may mansion siya sa Taytay? Sa Boracay, yung mga bahay niya sa
San Juan, yung mga bank account niya, mga ari-arian niya, naalala nyo, di ba? Oh. Kinalkal naman na. Kay Corona, ganun din. Mga kababayan, pang-ilan po ba si Sara Duterte na inimpeach? Hindi ba pangatlo pa lang si Sara? Si Erap, si Corona, si Sara. Pangatlo pa lang naman si Sara. O, pang-apat si PBBM. Wala namang kwenta yung impeachment nila kay PBBM. Hindi man tumalab. Wala mang ebidensya. So, ano pa lang, pangatlo pa lang si Sara. O, pakinggan natin si Robin, ha? Iwan ko ba dyan kay Robin? Ang kanilang pangalan, oposisyon. Hindi ko po makakalimutan ang naging pahayag ng dating Senadora Miriam Santiago dito mismo. Siya po ay isang huwes Ma'am at ginagalang Pinariez. na propesora ng batas. Ang sabi niya, constitutional analysis is a technical field. Ang pagsusuri sa konstitusyon, Buti Robin, patay na si Miriam. Kung buhay si Miriam ngayon, tapos sinabi mong ganyan, halos araw-araw ka sigurong iniinsulto ni Miriam, siguro araw-araw kang pinapagalitan, sa totoo lang. Kung nandyan si Miriam Santiago ngayon, si Robin hindi makapagsalita yan. Parang si Philip Salvador, parang si Lito Lapid lang yan, nagsusuot ng robe, tas nakaupo. Kung nandyan si Miriam, tandaan niyo mga kababayan, pasalamat ka buhay, patay si Miriam. Ginamit mo yung mga kasabihan niya. Kung buhay yan, sabihin, mamaya mo na gamitin yan. Mamaya mo gamitin yan. Questionin agad yan, sino ba sa mga inimpeach natin dito na hindi kinalkal ang bank account? At bakit mo sasabihin na kailangan lahat patas? Kung kakalkalin kay Sara, kakalkalin lahat ng mga impeachable, official. Lahat naman kinakalkal. Sino bang inimpeach na walang kinakalkal na pera? Kinukumpis ka pa nga eh. Continue. ay hindi isang sining. Isa itong technical na larangan. Hindi po dapat ito ini-interpret ng basta-basta o kailangan may due process. Nung una ko pong narinig kanina na ipaliwanag po ng ating Senator Judge Alan Peter Cayetano, tinanong sa prosecution kung ganito rin ba ang ginawa nila noong may impeachment kay Presidente Bongbong Marcos. Alam nyo, ganun lang yan, Senator Robin, napaka-simple yan. Tinanong daw ni Alan Cayetano, noon bang inimpeach si PBBM, kinalkal ba din daw yung mga bank account? Ganito kasi yan, napaka-simple yan, Senator Robin. Ganito yan. Halimbawa, ikaw, Presidente, nasilipan kita na may anomalya sa pamumuno mo. Unang complaint ko ay yung kapabayaan mo sa korupsyon. So, ang complaint mo, corruption sa kanyang administrasyon. So, ngayon, unang kalkalin dyan, yung mga corruption sa DPWH, BIR, Bureau of Customs, ano pa, mga kababayan, DPWH, BIR, Customs, ano pang mga corrupt na ahensya ng gobyerno, immigration, yan yung mga inisyu dati kay Mama Leni Robredo. So ngayon, kung ang complaint kay PBBM ay patungkol sa korupsyon sa DPWH, malamang sa malamang, yung kakalkalin nila, yung mga opisyalis ng DPWH at yung pondo ng DPWH. Ngayon, bakit mo kakalkalin yung bank account ni PBBM kung ang complaint mo ay patungkol sa korupsyon sa DPWH? Kay Sara kasi, ano bang complaint kay Sara? Ang complaint kasi kay Sara, mga kababayan, ang complaint kasi, LTO at saka KAAP, yan kasi yung mga matunog na may mga korupsyon. Ngayon, ang complaint kasi kay Sara, unang-una, Senator Robin Padilla, sa kanyang impeachment ay ang unexplained wealth. Isa yan sa complaint. So, pag sinabi nating unexplained wealth, ano bang unang kakalkalin? Malamang yung bank account niya. Kung nag-impeach ka dyan, nag-file ka ng impeachment kay PBBM, tapos sinabi mo, bakit biglang yaman si Marcos? Malamang sa malamang, ang kakalkalin, yung bank account ni Marcos. Nung impeachment ni PBBM, ano bang in-impeach, ano bang kinumpli nila? Corruption. Corruption. Hindi naman nila sinabing corrupt si BBM. Ang sinabi nila doon, corruption ang administrasyon.
Oh. Eh kung nag-complain, edi Senator Robin, mag-file ka ng complaint, impeach mo si BBM, sabihin mo bakit siya yumaman. O di kakalkalin din yung bank account ni BBM. Ang problema kasi sa complaint ni Sara sa 2026 impeachment ay unexplained wealth, confidential fund, at yung mga maanomalyang disclosure sa DepEd na pera. Pera kasi, ang issue ni Sara, pera. Malamang kakalkalin yung bank account niya. Kay BBM kasi hindi man pera ang complaint doon. Corruption sa DPWH. Yun kasi, yun, Senator Robin. Corruption sa DPWH. Ang kwestiyon. Korupsyon at droga. Kasi ganun daw si BBM, ganun. Ganun si BBM, bakit kakalkalin mo bank account? Ganun ang inisyo ninyo. Droga-droga, kukin-kukin. Kay Sara, ano bang una na complain kay Sara? Unexplained wealth. Saan dinala ang confidential fund? Bakit ganyan kalaki ang pera niya? Continue, Senator Robin. Mahirap bang intindihin yan? Napakalinaw po na ang sagot nila ay hindi naman sila nagtanong. O kaya nga, Hindi sila hindi nga sila nagtanong sa pera ni Marcos. Kay Sara kasi, ang tinanong nila, pera ni Sara. Hindi ngayon, Robin, kung gusto mo palang kalkalin ang bank account ni Marcos, mag-file ka ng complaint. Simple. Yan ang sakit ninyo mga DDS. Sabi nyo, corrupt si BBM, magnanakaw si BBM, pero hindi kayo nagpa-file ng kaso. Dapat kinasuhan nyo si BBM. Andiyan naman yung ombudsman. Filean mo na corrupt siya. Filean mo ng kaso na corrupt siya. Tapos, pakalkal mo yung bank account niya, di tapos ang usapan. Bakit? Robin, Senator Judge ka, hindi ka defense ni Sara ha. Tandaan nyo yan. nagsaliksik kung paano ang ginagawa nila ngayon sa pangalawang Pangulo. Ang akin po lamang, makatarungan ba na hindi parehas ang trato natin dito? Dapat sana parehas. Kaya po ang Wow, Robin na. Galing sa'yo ha. Kailangan parehas ang trato mo kay Sara at kay PBBM. Wow, Robin! Nag-isip ka ba? Si Sara nagbanta. Si PBBM tahimik. Bakit mo itatratong parehas? Si Sara nagala. Si BBM nagtrabaho. Bakit mo itatratong parehas? Tandaan mo si Sara Vice President lang, si BBM President. Hindi mo sila pwede itratong pareho. Robin naman, maraming abogado dyan, no? Kasama mo. Magtanong ka kaya. Nandyan si Alan, nandyan si Pia, nandyan si Kiko, nandyan si Luistro, nandyan yung mga defense ni Sara o 16. Tanong mo kaya, bakit ganun? Senator Robin, kaya nga minsan yung mga netizen nagsasabi na kapag nagsalita ka na, ayaw nilang makinig. Ang daming abogado dyan, Senator Robin. Bakit hindi mo tanungin? Bakit ganun? Bakit ganyan? Bakit magmanifesto ka? Kaya nga sabi ko, irrelevant manifesting yan Sa bagay, part pa rin naman ng impeachment yan. Pero kung ako tutuusin, walang kwenta yan. Yung mga katanungan mo kasi, una, kung nag-manifest ka dyan about patungkol sa hindi pagpatas na trato kay Sara at kay BBM sa kanilang mga impeachment bawat isa, di sana hinahantay mo mag-react yung defense ni Sara para malaman mo na tama ka. Kasi merong nag-second demotion sa'yo. Wala nga nag-second demotion kasi alam nila na mali ka. Di ba mga kababayan, biruin nyo ha, sa mga sinasabi ni Robin na to, inaantay ko talaga, sana may depensa ni Sara na mag-react na, oo nga, tama yan, Senator Robin. Wala akong narinig. O di kaya, nag-react si Jinky Luistro, si attorney, tawag dito, yung ginagaya ko, mga kababayan na, di ba? Alam nyo ba? Ganon, apelyido nun. Nakalimutan ko yung apelyido ni attorney, Di ba?
Inaantay ko talaga na meron bang abogadong magre-react dyan habang nagsalita si Robin or objection, sir, manifestation, ayan, gusto kong ganyan. Wala akong nakita, wala akong narinig na may mga abogadong nagre-react sa sinabi niya. Kasi bakit? Mali kasi siya. Mahirap kasi patulan yung mga ganyan eh. Feeling ko, sa atin, total naman, lahat naman kayo ay sumang-ayon na sa Freedom of Information Bill ko. Hindi pa nga lang nagsasubmit ang House of Representatives. Bakit kung ganito ang pamantayan natin, hindi buksan na natin lahat ng bank records natin? Ano? Lahat na. Tayo. Alam mo, sa totoo lang, Robby, alam nyo mga kababayan, sorry to si Senator Robby na natatawa ako sa'yo. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan ha, lesson learned na po ito. Sorry to si hindi kita minamaliit, Senator Robin. Pareho tayong hindi abogado. Pero sa totoo lang, Senator Robin, yung sinasabi mo na, di, buksan na natin lahat ng bank account natin. Kaya nga, di ba may sal-in kayo? Kaya nga, di ba dapat yearly nagdideklara ka? So ano pa ba? Bakit kailangan mo buksan bank account mo? Kaya ka nga may sal-in eh. Kaya nga mayroong batas na sinasabi na sal-in. Lahat ng ahensya ng gobyerno, lahat ng trabahante sa gobyerno, mapa-janitor ka man, taga-punas ng alikabok, taga-dilig ng halaman, once na government employee ka, kailangan merong kang sal-in. Diba? So bakit sabi ni Robin, Diyos ko mga kababayan, ito. Na natin lahat ng bank records natin. Ano? Lahat na. Mm. Tayong lahat ay buksan na natin. Lahat. Para mapakita sa taong bayan na wala tayong kinikilingan dito. Alam mo, Senator Robin, sa totoo lang, kung ganyang isipan, kung si Robin lang ang abogado ni Sara, talo na. Kaya nga may sal-in eh. Kaya nga 'di ba, Senator Robin, kung ano man ang pera mo, kung ano man ang yaman mo, ari-arian mo, kaya nga 'di ba i-declared mo sa sal-in. So bakit gumawa ka ng panibagong batas? Bukod sa sal-in, gagawa ka ng panibagong batas. Yan naman pala gusto mo eh. Alam mo kung gaganyan, di na, buksan natin lahat ng bank account natin. Wala kang ginawang batas, Robin. Kaya walang mga politikong papayag yan eh. Kung ganun lang din pala, buksan natin lahat ng ng bank account natin. Bakit hindi mo rin sabihin dyan, di ibalik natin ang bitay. Ibitay natin lahat ng makasuhan na trabahante sa gobyerno. Tignan mo, walang buboto dyan. 'Di ba? Kung ganun lang din pala kadali, Senator Robin, buksan natin lahat ng bank account natin. Sige nga, subukan mo ring sabihin, ibalik natin ang bitay. Tignan natin, baka nga ikaw ayaw mo pumayag eh. Di ba? Yung kung ganun, kaya nga may sal-in, Senator Robin eh. Kaya nga, di ba, i-declared mo doon, yung kita mo, ari-arian mo, pera mo, yaman mo sa sal-in. So, bakit sabi mo, buksan natin mga bank record natin? Kaya nga may BIR eh. Yeah. Kaya nga may BIR. Kaya nga may sal-in. Di ba? Senator Robin, hindi naman ganun kadali yun. Kaya kung ganun lang kadali, buksan natin lahat ng bank account natin. So, anong kwenta nung sal-in? Anong kwenta nung batas ng sal-in? Di ganun na lang din. Sabihin mo rin, ibalik natin ang bitay. Tingnan mo. So, do you think, Senator Robin, buksan mo lahat ng bank account ninyo buong politician, papayag yung mga yan? Idaan nila yan sa amendments. Idaan nila yan sa proper forum. Idaan nila yan sa pagdidebate. Hindi papayag. Maskin si Aimee, ayaw pumayag niyan. Niwala ka sa akin. Si Aimee, papayag? Loso, Senator Robin. Wag, ganon. Yeah, kaya yun po yun mga kababayan. Umiiyak si Senator Robin, mga kababayan. No?